So, nandito tayo uli. Nandoon lahat. Nandoon lahat ang partido. At alam ko matutunaw yan. At the end of Marcos' term, magre-regroup pa yan. Mag-aaway pa yan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. And we are live ngayon sa ating YouTube channel. Okay? May panibago na naman tayong balita na ire-react natin. Okay? Ang una nating pag-uusapan ay ito ngang si former President Duterte nagsalita na patungkol po sa mga nangyayari sa Administrasyong Marcos. Ito ay nangyari sa PDP Laban, no? Na nag-speech siya doon sa gathering ng PDP Laban at kailangan niyang magsalita doon sa kanyang mga miyembro at doon nagkokomentaryo itong si former President Duterte sa kanyang mga dating PDP Laban members na napunta na doon sa kabila at nagsalita rin itong si former President Duterte patungkol po kay Presidente Bongbong Marcos. Okay, yan ang abangan natin kasi medyo mataas itong speech ni former President Duterte at yan ay i-analyze natin at i-react natin. Okay? Pangalawa na ating pag-uusapan ay itong si Vice President Inday Sara Duterte, issue na naman ng Kamara dahil hindi na naman ito sumipot doon sa plenary debate para sa panukalang budget ng Office of the Vice President. Ano na naman, nangangati na naman ang ulo ng mga taga-kongresista. Hindi sila sinipot ni VP Sara. Ayaw kasi nilang ano tawag dito? Hindi sila makakaintindi. Ayaw na nga ni VP Sara pag-usapan 'yan. Ayaw nang ni VP Sara mag-answer ng mga tanong ninyo. Because at the end of the day, dalawang tao lang po ang nagko-control sa budget ng Pilipinas. So it's very useless. 'Di ba? Kung may problema kayo kay VP Sara sa budget kasi yan naman talaga ang pakay ninyo, tatanungin ninyo sa confidential funds, tatanungin ninyo sa mga pera-pera na yan na at the end of the day, ipamukha nyo sa taong bayan na siya ay magnanakaw, puta kayo doon sa korte, magsampa kayo ng kaso laban sa kanya. Okay? Patunayan nyo na magnanakaw ang vice presidente. Yan naman, hindi ang gusto nyo mangyayari, di ba? Useless yung lagi tayong naghihiring dyan tapos ginagamit nyo lang ang popularidad ng ating vice presidente. You might as well deserve ninyong hindi kayo sinipot ni VP Sara. Okay? So yan, pag-uusapan din natin yan. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. So, may nangyari po na sumang-ayon po itong si former President Duterte. Sabi niya, para walang gulo. Sasang-ayon na lang tayo dito kay Marcos. Ako sa tingin ko, parang sarcastic yon yung ginawa ni Duterte. Kasi kahit anong sabihin mo sa administrasyon na ito, kahit anong isasuggest mo dito kay Marcos, itong si PBBM, hindi naman ito nakikinig . Kaya sabi ni Duterte, sasang-ayon na lang tayo. Ito yung isa sa mga pinaka-highlight sa nangyaring speech niya sa PDP Laban. Itong si former President Duterte. Medyo mataas itong kanyang speech pakinggan. Sabay-sabay nating pakinggan itong speech niya. Okay, pasok former President Duterte, Tatay Digong, mabuhay ka. Remember that lahat ng mga partido na pumunta kay Marcos, I'm not saying anything against... Let me, what do you call this one? Remind everyone na nahihirapan po akong hanapin itong video na ito. Okay? Kasi, di ko lang alam bakit walang media na nagko-cover sa PDP Laban na kanilang meeting. So, kung saan ko ito nakita, shout out na lang sa inyo. Pero, ayan may edited pa ito, may nakapangalan pa. Full speech at PDP National Assembly kay FPRRD. Ayan. Edit talaga, Hindi ko makita yung original na video nito. Pero sige lang, at least yung importante dito, yung audio na pakinggan natin at i-analyze natin. Okay? Ito, play. It is good. It shows the markmanship, target ng ubusin kayo. Pero ang
nagpaiwan kasi, ang talagang nagpaiwan, whether most vocal or in some places, Corazon Ostero, good morning po. silent. Pero nandito pa rin sa opposition, ang PDP. Yan. So, in a democracy, whether you like it or not, there has to be some form of dissent. Alam mo sa demokrasya, you define democracy. Sabihin mo lang, it's a system of government without dissent. And that is not democracy at all. 'Di ba? Sa Don Mar TV, lagi dating binabanggit ang demokrasya. 'Di ba? Lagi kong sinasabi yan sa inyo, ang demokrasya. Kaya nga, ang definisyon ko sa demokrasya, naa-align po sa kay Duterte. Dati ko na itong sinubaybayan si former President Duterte. Si former President Duterte, nire-respeto niya ang demokrasya ng Pilipinas. Hindi ko lang alam kung itong mga taga-kongreso at itong ating Pangulong Bongbong Marcos, nagtatanong lang kami kaming mga taong bayan, kung nire-respeto nyo rin ba ang demokrasya? Kasi ang nakakasakit ng dibdib, itong mga government officials na hindi alam kung anong ang kahulugan ng demokrasya. Bakit ito example lang. Bakit itong mga vlogger, merong mga vloggers na pinag-usapan, nagtatanong kung saan napunta ang pera ng taong bayan. Nagtatanong lang naman ang mga vloggers, pero bakit kinasuhan nyo na? Yan nga ang sabi ni Duterte, ang demokrasya should have dissent. Meaning, irerespeto natin. Kung ano ang opinion mo, kung ano ang opinion ko, kung magkaiba man tayo ng opinion, magrespetuhan tayo. Kaya nga sabi ni former President Duterte, kung ano ang ginagawa ngayon ni Bongbong Marcos, na tayo hindi natin ginusto ang ginawa ni Bongbong Marcos. Hindi natin ginusto ang ginawa ni Tambaloslos Martin Romualdez. Hindi natin ginusto ang mga nangyayari ngayon sa Kongreso. Hindi natin ginusto kung ano ang ginawa nila kay VP Sara. Hindi natin yan ginusto. Pero the fact that these people are voted by the Filipino people, ang demokrasya po nakasaad doon na we should respect. It's very obvious na tinatrabaho nila ang mga kaalyado ni Duterte. Pero sabi ni Duterte, ganyan siya ka-humble na ilabas na naman ang kanyang humility. Si Kibuloy, ganito ang ginawa. Si Harry Roque, ganito ang mga ginagawa. Kaalyado yan lahat ni former President Duterte But still, si Duterte po, buong akala natin babatikusin niya ang administrasyon. Hindi, sabi niya, ganyan naman siguro ang demokrasya talaga. Kung itong si former President Duterte, kung hindi pa matino ang utak nito, di natin alam, baka sinugod na ang mga ng mga tauhan niya. Kasi alam natin kung ano ang maging command ni Duterte ay ang taong bayan, mga supporters talagang lulusob yan. Kung sasabihin ni Duterte, mag-people power na tayo doon sa Manila. Pero never nyong narinig si Duterte na nagsabi ng ganyan. He let the people decide. Hindi siya ang nagko-control. Yan ang tunay na leader. Oy, Marian Julian, yung ating moderators, maraming salamat sa pakulay na liwanag. Ayan. May ubo ako, guys. Okay? Patuloy. Ang essence ng democracy is kung may gusto mong sabihan karamihan, kisihuda kung 1,000 kayo, magsabi ito, at may isang tao lang magsabi, hindi tama yan. That is democracy. Correct. But kung magsabi that, di ba, ang ganda ng kanyang sinabi? Bakit kayo papalag? Especially itong KOJC. Bakit nyo, kayong mga PNP, kayong mga Hontiveros, kung hindi nyo nagugustuhan ng SMNI na mainstream media, look at what happened ngayon sa SMNI. Look at what happened ngayon kay Pastor Apollo Kibuloy. Remember, noong panahon ni Duterte sa kanyang administrasyon, kumakalat ang balita na itong si Vice President Leni Robredo, tinatrabaho, niluluto ang impeachment ni Leni Robredo. Niluluto. Pero, hindi yan hinayaan ni Duterte. Sabi niya, bakit niyong i-impeach yung taong yan? Binoto yan ng taong bayan, si Leni Robredo. Whether siya po ay, sabi ng iba, na talagang sa Bisaya pa, nanlimbong. Siya ba ay nag-cheat o hindi? Still, nanalo siya under our constitution. So, hayaan nyo si Leni Robredo na magtahol ng tahol patungkol sa akin. Sabi niya. Yung mga impeachment na yan, sabi ni Duterte, itigil nyo yan. Look at what happened. Tumigil.
Because part yan ng demokrasya. Hinayaan niya si Leni Robredo, sige, mag-criticize ka sa akin. Hallelujah. That is dictatorship. Kaya kailangan tayo, nandito man tayo ngayon sa, hindi man tayo identified. Well, you had that your heyday. I was the president a few years ago. And I hope na nakatulong ako sa inyo personally. But if not, then I hope that you'd recognize my effort really to just run government in a most regular way. Huwag na yung extraordinary. Regular na lang tayo kasi yun naman ang kaya natin. So, nandito tayo uli. Nandoon lahat. Nandoon lahat ang partido. At alam ko matutunaw yan. At the end of Marcos' term, magre-regroup pa yan. Mag-aaway pa yan. While ang PDP, established na tayo, wala na tayong pag-aawayan. Sa totoo lang, tama itong sinabi ni former President Duterte. Sa darating na eleksyon, inanalyze na ng PDP Laban, inanalyze na ni Duterte na mag-regroup pa yung grupo ni Bongbong Marcos. Marami dyan, na mga kaalyado ngayon ni Bongbong Marcos na hindi loyal sa kanya. Marami pa yan. Inag-away-away na nga sila, di ba? Pero ang PDP Laban, ang mga government officials na nanatili sa PDP Laban, hindi na sila mag-away-away. Kasi bugbog sirado na ang PDP. Marami nang umalis. So, sa madaling salita, ang mga miyembro po ng PDP Laban ay na-filter na. Kung sino yung natira, that means yun. Yun yung mga loyal sa PDP. Yun yung mga may prinsipyo. Kaya sabi ni Duterte, itong PDP will be a PDP. Ang mga natira, ito yung mga hindi po nadala sa pera. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman